Ito po ang aking mga pangwakas na pananalita at pagbabalik tanaw sa mga pag-aaral natin tungkol sa kaligtasan. Sa kabuuan po ay umabot tayo ng 24 videos, kasama po ito. At bawat isa ay nag-a-average ng 39.5 minutes. So sa kabuuan po ay umaabot ng 15.8 o kaya ay 16 hours. Bali 2 araw po kung ito ay seminar ng 8 oras bawat araw. Marahil ay sasabihin ng marami, abay napakahaba pala. Totoo po na ito ay mahaba. At makita natin ay gusto ng marami ay mapasa kanila ang kaligtasan ng isang saglit. Ganyan po ang katotohanan nangyayari sa ating kapanahunan. Pero lahat ng aspeto rito ay ibinigay ko sa inyo. Alam ko na hindi ko pa natalakay lahat. Pero yung mga mahalagang aspeto, para sa ikaliligtas ng bawat isa, ay malamang na ipagkaloob ko po sa inyo. Iiwanan ko po sa inyo ang desisyon na yan sa inyong buhay. Nawa ang conviction ng Banal na Espiritu ay sumainyo at matuto po tayong sumunod upang sa ganon ay magkaroon po tayo ng ganap na kaligtasan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Huwag tayong gumaya sa napakaraming ang nais ay saglit lamang po. Ang mga walang appetite sa salita ng Diyos ay wala ring appetite sa Diyos. At sana po ay huwag niyong laktaw-laktawan, diretsahan po ang inyong pag-aaral. By the way, kung nais po ninyong mag-aaral ng Bible School, okay naman po. Pero kung nais po ninyong mag-aaral dito sa mga videos na ito, ang gawin niyo lamang po, kayo ay mag-take note at ito po ay send nyo sa akin sa pamamagitan ng email o kaya ay sa Facebook sa format ng Word, Microsoft Word. At ito po ay aking titignan, i-evaluate po. Kung kayo ay meron ng mga bachelor sa Christian Education, maaari ko pong i-refer kayo na itataas ang inyong mga natapos. Kung kayo ay may masteral, ay pwede pong itaas ang inyong antas hanggang sa gusto ninyo. Pero alam ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, ako po ay medyo hindi na masaya sa mga ganong mga Kristiyano na ang hinahanap ay puro certificate o puro diploma. Sabi ko nga, yan po ay karapatan ninyo kung hihingin ninyo. Pero kapag naghanap lang tayo ng ganyan na hindi tayo seryoso sa ating gagawing pag-aaral, magiging walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Masigit kong pinapahalaghan na kalugdan tayo ng Diyos kaysa tayo ay may mga diploma, may mga certificate na ipakita sa tao na hindi naman nakikita sa ating mga buhay at pananalita. Pero ulitin ko, yan po ay karapatan ninyo at kung gusto niyo mag-aral, just email me or kaya ay message me. At sa gayon ay maaari ko po kayong bigyan na anumang hinahangad ninyo na mga natatapos, postgraduate, ay meron po akong grupo na maaaring magkaloob sa inyo niyan. So, ano ang mga ilang napag-aralan natin dito bilang magbabalik tanaw sa ating mga napag-aralan? Ay nais ko kayong ibalik doon sa pasimula. Sa pasimula ay ipinakita ko sa inyo na ang problema talaga ng tao ay kasalanan. Kapag ka nabago, ang dahilan o kaya ay ang dahilan upang iligtas tayo ng Diyos ay mababago rin ang kaparaanan. Yan po ang katotohanan. At nagbabago ang mga pamamaraan. Yan po ay nangyari at ipinakita ko sa inyo na ang dami ay hindi alam kung saan sila ililigtas ng Diyos. At dahil tayo po ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan, hindi po ito maaaring gawin ng anumang samahan, anumang grupo, anumang sekta, anumang iglesia, anumang bagay, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang, sapagkat nangangailangan ng dugo ang tagapagligtas dahil sa kasalanan tayo inililigtas ng Diyos. At kapag tayo ay nailigtas na sa ating mga nakaraang kasalanan,
ay nandoon pa rin tayo sa katawang lupa na mabubuhay tayo, na maaari tayong magkasala sapagkat nabubuhay pa tayo sa ilalim ng laman na ito. At malakas ang hila nito na kailangan nating palakasin ang ating spiritual na buhay din. Pero binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu upang tayo ay maging matagumpay sa buhay sa mundong ito. Kailangan lang ay maging totoo ang lahat ng bagay na ito. So makikita po natin na dahil sa kasalanan tayo nililigtas ng Diyos, ay meron pong 3 kapanahunan, at yan po ay malinaw na ipinapakita ng banal na kasulatan. Yung justification, God save us from the penalty of our past sins. So yung iyong pagkakasala sa mga darating na panahon o sa kasalukuyan, ay kailangan mo pa rin pagsisihan. Kailangan mo pa rin gawan ng hakbang upang ito ay iyong mapagtagumpayan. Ang tawag dito ay sanctification. Nasa panahon tayo ng pagpapakabanal. Sa panahon ito ay marami tayong kailangan gawin. Pero sa kabuuan, ang tawag diyan ay pagiging tagasunod ni Kristo o alagad ni Kristo. Discipleship po. And in that discipleship ay marami po. Pero ang pinakamataas na hangad natin na nais ng Diyos para sa atin ay laging nakakonekta sa Kanya ng maayos. Yung ating relasyon sa Kanya. Wala pong dapat mas nauuna dyan kundi ang relasyon natin. Sa Kanya tayo nakakabit, sa Kanya tayo humuhugot ng dagta, sabihin na natin. At ang lahat ng bagay ay nagagawa natin dahil tayo ay nakakonekta sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng sanctification. Mahabang proseso yan hanggang sa panahon na tayo ay kunin ng Panginoon o kaya kapag kasi dumating, tayo ay Kanyang isasama sa Kanyang walang hanggang kaharian, ngunit babaguhin niya tayo mula sa ating katawang lupang ito. At tayo ay magiging katulad niya sa kabuuan ng Kanyang kabanalan at katwiran, at ang tawag doon ay glorification. He will take us to be with Him forever in His kingdom. O kaya ay tinatawag din caught up o redeemed. Ang bawat salita na makikita natin dito ay meron pong iba't ibang katumbas sa Biblia. Kaya kung magre-resolve ka lang sa justification, ay mamimiss mo yung iba. Ipinakita ko sa inyo na I think sa justification ay meron pong 5 katumbas na salita. Ang sanctification, I think ay merong 6 na katumbas na salita. At ganoon din ang glorification ay meron pang 5 katumbas na salita. Na minsan kapag hindi natin pinag-aralan ng maayos, ay nagkakaroon tayo ng conclusion na hindi tama. So, lahat ng ito ay na-take up natin. And ipinakita ko rin sa inyo kung gaano kahalaga ang mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Diyos. Hindi maaaring ibang mabuting balita. Nakita natin kung gaano kamapanganib na tayo'y mangaral ng basta-basta na hindi natin alam. Maaaring ibigay natin ang ating mga patuturo sa tao. Maaaring sila ay sumampalataya doon sa nangyari sa atin. Pero kailangan pa rin nilang matutunan ang tunay na ebanghelyo at ang patuloy na pangangaral tungkol kay Kristo upang sa gayon ay magpatuloy sila sa wagas na pananampalataya. At ganyan po kahalaga ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay tungkol lamang sa anak ng Diyos. Siya ang mabuting balita na galing sa langit. Ang pag-asa natin ay galing sa langit, hindi galing dito sa lupa. Ang mga pag-asa na galing dito sa lupa, sasabihin ko po sa inyo, yan po ay sa dyablo. So kung ito ay tungkol sa tao dito sa lupa, tungkol sa relihiyon na galing sa tao, tungkol sa grupo na galing sa tao, tungkol sa ano paman, yan po ay malaking kamalian kapag tinuro natin na ang kaligtasan ay nakasalalay sa kanila. Kailangan mula kay Kristo, dahil kay Kristo, mula sa Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong anak. Siya ang Mesyas, siya ang tagapagligtas na ipinanganak bilang isang tao, siya ay nabuhay, siya ay namatay, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit, at siya ay muling babalik sa darating na panahon.
The gospel is all about Jesus Christ. This is our only hope. And it's all based in the book of the Bible. Kailangan pakanasayan natin na matuto sa banal na kasulatan upang sa gayon ay hindi tayo mailigaw ng mga maling mangangaral. So, ang anak ng Diyos po ang solusyon at siya lamang po ang Diyos o kaya ay malinis na nagkatawang tao. At upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihang mabuhay para sa Kanya dito sa lupa, ay kailangan natin mag-born again. At ang born again ay nakita natin na hindi lang yung tinanggap mo si Kristo. Nakita natin sa banal na kasulatan na paulit-ulit na sinasabi sa panahon ng mga apostol na tinanggap nila ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay tinanggap nila ang mabuting balita para sa kanilang kaligtasan. Kung babasahin ninyo ang Efeso 1:13, ay sabi doon na pabilang din kayo sa mga iniligtas na ito nang tinanggap ninyo ang salita ng katotohanan. At yun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos. So, ipinakita ko rin sa inyo ang normal na kapanganakan muli, ang born again. Sapagkat ang born again na natutunan ko, na alam kong marami sa inyo ay ganito ang kanilang kalalagayan, ay yung kapag ka nasiraan yung isang tao at pagkatapos ay ililid mo sa prayer, patatanggapin mo sa Panginoon, ang tawag natin ay sinner's prayer o prayer to receive the Lord o prayer of acceptance, kung ano na pagaling po ko dyan. Pero nakita ko sa banal na kasulatan na ang born again pala ay pinattern ng Panginoon sa kapanganakan ng isang sanggol at tinatawag nitong born again in the Spirit. So mahalaga po na alam natin na tayo ay dapat ipanganak sa tubig at Espiritu. Dahil diyan, sasampalataya tayo doon sa mabuting balita tungkol sa Panginoon. Iyon ang ipinapangaral ng mga apostol na dapat ipangaral natin. Pagkatapos, tayo ay uudyukan noon na magsisi dahil sa kamatayan ng Panginoon, sa bigat ng kasalanan ng tao ay ibinigay niya ang kanyang buhay. Dapat tayong magsisi. At dahil kung tayo ay dapat magsisi, kailangan tayong magpabautismo. Requirement po yan. Hindi lamang sa paghuhugas ng ating mga kasalanan, ito rin ay sa ordination natin bilang mga saserdote. At ganun din na ito ay pagpasok natin sa tipan. Ang bautismo ay parang pinakapirma natin na pumasok na nga tayo sa tipan sa Diyos at sa gayon kapag ito'y nakumpleto, tinanggap tayo ng Diyos at kukumpirmahin niya ito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanyang banal na Espiritu. Yan po ang tunay na born again. At pagkatapos nito, ay ipinakita ko sa inyo na habang tayo nabubuhay bilang mga Kristiyano, ay hindi maikakaila sa banal na kasulatan, lalo sa bagong tipan, sa mga sinulat ng mga apostol, maging sa pagsasalita ng Panginoon, na meron pong mga banta sa kaligtasang tinanggap natin. Kung sa bagay, ang kaligtasan ito ay kaligtasan sa kasalanan, meaning sa nakaraan nating kasalanan, na kung tayo ay manunumbalik doon sa kasalanan ngayon, ay meron pong malaking problema sa ipinagkaloob na kaligtasan ng Diyos sa atin. Ang problema ng kaligtasan ng marami ay inaakala nila na sila'y niligtas ng Diyos sa impyerno, sila'y niligtas na sa puot ng Diyos, at sila ay tila nandoon na sa langit. Hindi po ganon. Iniligtas lang tayo sa kabayaran ng ating mga kasalanan, totoong isinulot ng Diyos ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, pero meron po tayong goal sa buhay na ito, at ito ay ang mabuhay na katulad ni Kristo. Basahin po ninyo ang 1 John 2:6. At yun po ang sabi doon, na sino man nasa Kanya ay dapat mabuhay na katulad niya. So yan po ang goal natin habang tayo nandito. Patunayan natin sa Diyos na tayo'y anak niya at naghihintay tayo sa ating pag-asa, ang Panginoon Kristo, na ang hangad natin, pag siya'y dumating, ay magiging katulad niya. 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Basahin po ninyo itong mga ito. At marami pa po akong isisiwalat sa inyo sa ating susunod na kabanata na ibibigay dito sa mga series na ito. Now, yan po ang tunay na kapanganakan muli. Kapag kinumpirma na ng Diyos ang ating
pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng Banal na Espiritu, doon natin masasabi na tayo'y born again. Ibinibigay niya ang Espiritu niya o Holy Spirit bilang selyo nila na pag-aari nga niya tayo. At yung 10 benta ay nandiyan, and I just finish it, yung 10 banta na yon. At kung sasabihin ng marami na bakit napakarami naman, alam niyo, ako rin ay nagtataka, bakit hindi niyo nakikita? Yun ang tanong ko, bakit hindi niyo nakikita ang mga katotohanan ito na napakaraming banta? Saan niyo ilalagay ang mga talatang ito na sasabihin niyo tinanggap lang si Kristo, ligtas na siya forever? Kayo nga ang tanungin ko, anong ginawa niyo sa Biblia? Bakit niyo itatago ang lahat ng mga ito? Bakit niyo kukunin yung mga gusto ninyo? At bakit ninyo isang tabi ang mga ayaw ninyo? Dahil ba sa nasasagasaan ang inyong mga doktrina? Doktrina na minana ninyo kung kani-kanino? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang katotohanan, ako'y natutuwa sa Panginoon sapagkat lahat ng ito ay nakita ko sa ganito. Totoong meron pong mga nagtuturo ng mga ilan, pero minsan ay may sala pa rin na kaunti sa aking sinasabi at hindi pa nila nabubuo. Sa bagay, marami pong nagtuturo ng katulad nito. I don't think na meron pong nagsalita ng ganitong kahaba sa kabuuan ng kanilang kaligtasan tungkol sa kaligtasan. Hindi po ako nagmamalaki. Ipinapakita ko lang po sa inyo na napakahalagang unawain natin ang isang napakahalaga, kundi man pinakamahalaga sa lahat ng doktrinang Kristiyano. Sapagat magaling man tayo sa mga iba't ibang doktrina, pagdating sa kaligtasan, yan ang ayaw ng diablo na mangyari sa buhay mo. Ayaw niya na maligtas ka. So yan ang kanyang pinilipit ng todo-todo, at lahat halos ng aspeto nito ay binago niya, ginawa niyang napakasimple, ginawa niyang napakadali, ginawa niyang kakaiba kaysa doon sa plano ng Diyos. Maging maingat tayo. So kung gusto niyo malaman kung ano yung 10 banta na aking isiniwalat sa inyo, ay balikan po niyo yung banta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napakarami. Kaya ulitin ko, kung may mga kumukriya, may mga kritisismo na napakarami naman, ay ako naman ay magtatanong, bakit hindi niyo nakikita? Ito ba ay talagang tinatanggihan nyo o talagang kayo ay bulag lang sa mga katotohanan ito? Yan po. Alam nyo, bakit ako medyo nanggagalaiti sa mga ganyan? Sapagkat yan ay kasangkapan ng diablo ng malinaw. Ang sabi ng Diyos sa tao, noong siya ay nasa hardin ng Eden, sa araw nakakain kayo, kayo ay mamamatay. Sabi ni Satanas, hindi totoo yan. At alam nyo, maraming nagsasabi na hindi ka mahihiwalay kahit anong kasalanan ang gawin mo sa panahong ito dahil ikaw ay tinanggap ng Diyos na anak niya. Hindi yan sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia ay ihihiwalay ka ng Diyos, ng kasalanan sa Diyos. Basahin po ninyo ang Santiago 1:13 hanggang 15 at makita nyo doon kung anong gagawin ng kasalanan sa relasyon natin sa Kanya. Doon po ay makikita nyo na maaari kang mamatay muli, ibig sabihin ay ihihiwalay ka ng kasalanan sa Diyos muli kahit ikaw ay mananampalataya. And there are a lot of verses na marahil sa aking pagtuturo sa banta ay hindi bababa ng 120 verses. Totoo po yan. Bilangin po niyo, hindi bababa ng 120 verses at ang panghahawakan ng iba ay 2, 3, 4, 5, 10. Mga kapatid, nakapanghihinayang. Kapag hindi natin natutunan ng lahat ng ito, tayo po ay talagang sadyang dadayain ng diablo sapagkat nais ng diablo, tayo ay maging kampante and drop our sword and even yung ating pananggalang, bitawan natin ito at sa gayon ay maging kampante tayo tungkol sa bagay na ito. Gustong-gusto ng diablo yan. Pero makita natin na mga salita ng Panginoon that we have to keep on persevering and it is not easy to get into the kingdom of God. Tandaan ninyo na ang maling pagtuturo ay magdudulot ng maling pamumuhay sapagkat mali po ang resulta niyan. Halimbawa ay kukulangan mo, babawasan mo ang tungkol sa born again. At ikaw nga ang sasabihin ng marami na born again, ganito lang, sumampalataya ka lang sa Panginoon at o kaya ay 2, 3 lang. Supposed to be kompleto po yan. Kapag hindi po kompleto, na hulugan na kulang, ay
hindi rin gagawin ng Panginoon ang kanyang parte para ibigay ang suporta sa isang kamalian. Sabi ng 1 John 2:27, as for you, the anointing you have received, sabi niya, will teach you all things. So, hintayin natin na ang Banal na Espiritu ay tuturuan tayo ng kabuuan ng lahat ng ito. Tutuko, siya ang ating guro sa kapanahunan na kailangan lang ay magpasakop tayo, magpakabanal tayo, upang sa gayon ay hindi natin na-offend ang Banal na Espiritu, gagawin natin na ating magagawa, alam ng Diyos yon. At huwag nating maliitin ang kasalanan sapagkat din tayo nadidisgrasya sa ating relasyon sa Kanya. So makita natin na daming mga talata na patuloy pa rin sinasabi sa atin na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi ito ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat malawak ang pintuan, malapad ang daan, tungo sa kapahamakan at marami ang makakasumpong ito. Gustong-gusto mo ba nakalugdan ka ng tao? Gustong-gusto mo ba doon sa malalaking relihiyon? Gustong-gusto mo ba sa maraming tao na hindi mo kailangan ayusin ang buhay mo at sa karamihan ng taong yan o sa karamihan ng bilang ng tao dyan ay pwede kang magtago, subalit sasabihin ko sa iyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo makapagtago sa Diyos. Batid niya ang lahat ng bagay. At sinabi ko yan sa Hebreo 4:13. So, mas mainam na ayusin na natin ang ating mga buhay. I don't condemn you, but we must have to make a move to straighten our lives before the living God. He is a holy God. At kailangan natin sundan ang yapak ng Panginoon upang tayo maging katanggap-tanggap sa kanyang muling pagbabalik. Sinabi rin ni Apostol Pablo, na sabi niya, we must go through many hardship, sabi niya, to be able for us to enter the kingdom of God. So itong mga Kristiyanong ito ay hindi po pinakampante ni Apostol Pablo. Alam niya, there will be difficult times that are coming sa buhay nila. At sila binigyan ni Apostol Pablo ng babala na kailangan na malaman nila ang katotohanan ito. Alam niyo, kapag maganda ang iyong napapakinggan at paisi-isi ka lang, you will be caught off guard by even the devil today and maging sa mga darating na panahon. Yan po ang katotohanan na mangyayari at nangyari na sa mga nakaraan na yung mga Kristiyano ay kinomfort sa magagandang pananalita, and they ended up frustrated because hindi pala ganoon ang tunay na Kristiyano. And many of them were killed and a horrible death sapagkat halimbawa, isipin nyo na lang yung mga Kristiyano sa Middle East na kung ang kanilang natutunan ay everything is alright when you are in Christ and no one could touch you as the anointed of God, ay makita nyo na sila'y pinagpapatay. Hindi po ito maaaring sabihin sa napakaraming mga Kristiyano sa iba't ibang bansa na sila ay nape-persecute. Kaya huwag tayong gumaya doon sa mga bulang propeta na ang gaganda ng kanilang ipinapangaral upang hindi mag-alisa ng kanilang miyembro at malaki ang kanilang kita. There are a lot of mega churches today. And what is the purpose of their group? The purpose is to make themselves billionaire, not only with dollars, not only with peso, but also with dollars. At yan ay ginagaya ng marami dito sa Pilipinas. Alam nyo, ang relihiyon ay isa pong malaking pagkakapirahan kapag ito ay kasangkapaling mo sa pagkatakala ng maraming tao na okay na sila dahil sila ay nasa church. Pero mananagot po tayo sa Diyos at hindi natin pwede ipagpalit ang buhay na walang hanggan sa mga bagay na material sa buhay na ito. Alam ng Diyos na may pangangailangan tayo at ang Amang mabuti hindi magkukulang sa atin. He will provide everything that we need. Pangako po niya yan. At yan po ang katotohanan. Sa politiko, sabi nila, pag hindi ka daw corrupt sa politiko, hindi ka yayaman. The same as in religion, na kapag ka hindi ka bulaan sa relihiyon, hindi ka yayaman. Sapagat ikaw ay natatakot na mapalitan ng kamalian o kaya ng mga kasinungalingan ang katotohanan. Sapagat when you begin to have all this desire to become wealthy in religion, ay mababago ang iyong mensahe. You wanted to please men. And sabi ng Panginoon,
sa Luke 6:26 na kapag sinubukan natin i-please ang tao ay hindi na natin mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. And likewise, sinabi rin ito ni Apostol Pablo sa Galatia 1:10 na kung ikaw ay nagnanais bigyan ng kaluguran ng tao, hindi ka maaaring makapaglingkod ng tama sa Diyos. So, pero gagawin yun ng marami alang-alang sa pera. Kaya maging maingat po tayo, lalo na sa mga huling araw na ito. So there are a lot of verses telling us that if we are still in difficulty in this world, we have to suffer for Christ to be heir with Him in His kingdom. Sa Romans 8:17. Napakarami pang mga talata na nagsasabi sa atin na mahirap talagang maligtas. In fact, sa mga sinulat ni Pedro ay sinabi niya yon na kung ang mga matutuwid ay mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi niya, kasino pa ang mga masuwayin. So, we need to do everything, make every effort. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi ko nga, ito ay sinabi ng 9 times sa Biblia, sa New Testament, make every effort sa New International Version, at 6 diyan ang pagpapanatili sa ating nakamit na kaligtasan o kaya'y kapatawaran sa ating mga kasalanan sa nakaraan mula sa Panginoon. So, panatilihin natin ang ating landas sa tamang landas ng buhay. Mga kapatid, huwag natin ipagpalit ang temporaryo at napakaiksing panahon natin dito sa lupa alang-alang sa ating mga kasiyahan. Pag nabuhay tayo sa laman, sabi ng aklat ng Roma 8, talatang 4 hanggang 8, makikita nyo na hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng Diyos at mag-aari tayo ng kamatayan sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga laman. Malinaw din po yan sa Galatia 5:16 hanggang 18 na ang gawa ng laman ay mag-aani ng kapahamakan at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Binanggit ko hanggang 21 na. So lahat ng ito ay babala sa atin. And I keep on blowing the trumpet here na katulad ni Ezekiel na sabi nga, blow the trumpet, sabi niya, and warn the people, sabi niya, nang sa gayon ay makalis sila sa kasalanan. I'm blowing the trumpet, mga kapatid, please make every effort to please Him. While we are in this body, please Him who is in heaven, and fix our thoughts on Him, our eyes on Him, looking unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. So, maganda po sa Diyos sapagkat He provided everything, and with His love, He cared for us. As long as we keep coming to Him, He is our priority. Gayahin lang natin ang buhay ng Panginoon sa lahat ng aspeto, ay makikita natin na sasabihin din ng Ama sa atin, this is my beloved child, I am well pleased with Him. So, kahit hindi na natin marinig yung salitang yun, we believe in the Word of God that as much as we live like Jesus, I think sasabihin niya rin sa atin yan. Malala po, sabi ng 17:23 ng John, ito yung prayer ng Panginoon sa Gethsemane. Pakinggan po ninyo, nais ko kayong i-encourage na kayong mga totoo at nagpapakatotoong Kristiyano, yung mga nagpapakatotoo po, hindi yung mga naglalaro ng relihiyon, kayo ay minahal ng Ama kung gaano niya kamahal ang Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Panginoon dito, I in them, and you, sabi niya sa Ama, in me, so that they may be brought into complete unity, the body of Christ, yung mga totoong Kristiyano. Then the world will know that you sent me and have loved them. Father, you have loved them even as you have loved me. Katulad ng pag-ibig mo sa akin, minahal mo. That's the truth, mga kapatid. One day you will know that we became children of God. Adopted tayo, pero makita nyo ang anak ng Diyos na si Kristo. Sabi ko nga, kung titingnan ninyo at walang pagmamalaki, walang kaibahan ang adopted sa original na anak. Kung ano ang minana nito, siya rin mamanahin ng mga adopted children. And we need to understand a lot of things tungkol sa kalalagayan ito. I am encouraging you that the love of the Father is in you.
Bagamat mahigpit po ang aking mga pinagsasabi ay dahil ito po ang nakikita ko sa banal na kasulatan. But I can see that the love of God is complete. He has made us complete in everything. He is helping us. There is the Holy Spirit with us today to help us in everything. Huwag nating hayaan na dayain tayo ng diablo sa bagay na yan. Kung ikaw ay nagkukulang, just draw near to God. Humble yourself at alalahanin mo. Kung ikaw hindi mo nakakalimutan ang kasalanan mo, ang Diyos ay kinakalimutan niya ang kasalanan mo when you humble and when you ask forgiveness, confess your sins to Him, at ang sabi niya, I will remember their sins no more. Yan ang gagawin ng Diyos. Kailangan mo lang paniwalaan ang salita ng Diyos. Don't trust anybody. Maging ako po, sasabihin ko sa inyo, don't trust my word for all these things. Trust what the Bible says. Pag wala sa Biblia, sinasabi ko, huwag kayong maniwala sapagkat mas matutoo ang Biblia kahit sa sino mang mga ngaral. Ang dami dyan ay binibilog lang ang ulo ng mga tao at ang sasarap mananalita upang sa gayon sila ay katanggap-tanggap ng marami. Alam niyo, they wanna earn respect and they will end in a horrible place. So, huwag tayong maging pabaya because yan sabi ng aklat ng Isaias. Sabi ng Isaiah 5:13-14, therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. So makikita natin dyan na there is still a danger sa ating kalalagayan kapag tayo ay hindi na natuto at nanghawak sa salita ng Diyos. Malala po sabi pa ng Hosea, my people perish because of lack of knowledge. And huwag nating hayaan na maging kampante tayo sa buhay na ito. Gusto ng diablo yan, ikaw ay maging pabaya, maglalaro ka ng iyong relihiyon at magugulat ka, kasama mo pala siya sa walang hanggan, sa buhay, sa kamatayang walang hanggan, paghiwalay sa Diyos. We don't want to miss this opportunity to have an eternal life right now. Alam niyo, may buhay na po ngayon. In Christ, we have eternal life. But we need to maintain His presence with us. We need to walk with the Spirit, keep in step with the Holy Spirit, nang sa gayon ay lagi nating kasama ang Espiritu ni Kristo. Don't wanna miss this opportunity, mga kapatid. We have one life to live, one life to give, minsan lang tayo mabuhay at wala nang ibang opportunity. There will be a lot of people who wanna hear the word repent in hell, pero hindi nila marinig doon. Pawang marinig doon ay mga sigaw ng mga pagsisisi, pero walang nangangaral ng repentance. Tandaan nyo, ang tulong ng Diyos ay sumasa atin. Hindi niya tayo pababayaan. He is greater than our enemy. The enemy, the devil, has been defeated 2,000 years ago. 2,000 years ago, he was already defeated. Wala na siyang magagawa, pero patuloy niya tayong tutuksuhin at pagdudahin. Tuksuhin sa kasalanan, pagdudahin sa salita ng Diyos, nang sa gayon, hanggat maaari, tayo ay madala niya sa kanyang walang hanggang destinasyon. Ang marahil ay susunod ko na tatalakayin dito ay ang in pursuit of Christ-likeness o pursuit of Christ-likeness. Abangan po ninyo ito, mga kapatid. Dito natin mahuhubog ang ating sarili sa nais ng Diyos. And I want to show you that this is the very purpose why God called us to become like Christ. Ito ay nawala kay Adan sa Hardin ng Eden. Ito ay ibinalik at ibinabalik ng Panginoon sa atin. At kailangan natin samahan ng Diyos. Sinabi ko sa inyo sa mga nakaraan that the salvation from the power of sin is a mutual. Merong ginawa ang Diyos at gagawin ng Diyos at ginagawa ang Diyos at gagawin ng Diyos, pero kailangan ay sumabay tayo walking in the faith. Yan po ang buhay natin dito. So, abangan po ninyo yan. And it can be attained now. So, hanapin po natin ang katotohanan ito tungkol sa pagiging katulad ni Kristo sa ngayon. So, again,
hindi po ako magsasawa na ilagay ito lahat sa internet para sa ganon ay may pagkakataon ng lahat ng tao na makapakinig, lalo na po yung mga makakakita at makakapanood ng video na ito. Now you have the opportunity to listen to all this. Inilalagay ito ng aking mga anak sa folder para sa ganon pagbukas nyo ay pwedeng tuloy-tuloy ang play. At kailangan nyo lang maupo. So imagine that if you have a time in many Bible school for hours, galing po ako sa Bible school, doon po ay Google ka ng napakaraming oras ng pag-aaralan mo yung mga libro ng tao na hindi ko alam kung nagsipagbasa ng Biblia. Ang totoo po, galing po ako sa napakalayong Bible school, pagkatapos ay unti-unti kong nakakalimutan ang aking Biblia. Is that your Bible school? Maraming magaganda, marami kang madadagdag sa utak mo, mga kaalaman ng tao. But you later realize na ikaw ay karamihan hindi ko sinasabi lahat sapagkat iilan lang naman ang pinag-aralan ko na Bible school. Ma-realize mo na yun pala ilalayo ka sa Diyos. And well, praise the Lord. Nawa ay natuto kayo. Yung ating panahon ay ginugol dito, I tell you, it all worth it. Hindi na sayang ang panahon nyo sa inyong panunood at talagang kayo ay napagpala sa lahat ng ito. I tell you, meron po ako mga ilang errors sa aking pananalita. Sometimes akala ko, nasabi ko na sa aking isipan ang mga dapat kong sabihin. Or sometimes ay medyo nakakalimot, but sabay maunawaan ninyo. At alam kong nakakaunawa kayo kung alam niyo kung hindi yan ang ibig ko sabihin sa mga bagay na yan. But anyway, may God reward you for diligently seeking Him. That is His promise. God rewards those who diligently seek Him. At hindi ko sinasabing sa akin lang video, kundi sa inyong pamumuhay talaga, ipakita nyo, I'm interested with God, I'm thirsting for God, and I'm hungering for more of Him, and God will reward you. I wanna pray for you sa ating pagtatapos. Almighty Father God, aming Ama, kayo po ang mabuting Diyos. At dalahin ko na lahat ng mga naglaan ng oras, panahon sa kanilang pagpanunood sa mga video ng kaligtasan ay pagpalain niyo po ng resulta ng kaligtasan. Din natutuo, lalo't hindi ito Diyos ng iyong banal Espiritu ay manariwa muli kung doon sa mga tila ay naging magalit ang kanilang pananampalataya. Dakilang Diyos, hinihingi ko po ang iyong protection sa bawat oras, bawat panahon na kung saan sila po ay nabubuhay sa panahon ng peligrosong panahon, O Diyos. Kasama po ng mga anak mo, O Diyos, ang kanilang pamilya na nawa ay pagpalain nyo ng iyong protection na unti-unting pagkahubog sa wangis ng Panginoon Kristo. Dalahin ko po ang iyong kamay na patuloy na humawak sama-sama at ako'y naniniwala na kami, O Diyos, ay nasa ilalim ng iyong pag-iingat. Salamat po sa pag-asa. Dagdagan niyo ang aming pananampalataya sa tuwi-tuwi na at hayaan niyo, O Diyos, na magkaroon kami ng tamang desisyon sa aming buhay na tama ang aming tahaking landas at pipiliin sa mga panahon na kami natutukso para magkasama sa iyo. Kayo ang aming tulong, mabuting Ama, kaya kami, O Diyos, ay sumasampalataya na iingatan niyo kami. Maluwalhati ka, madakila ka, ikaw lang ang nararapat na bigyan ng karangalan sa lahat ng ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na siya ang aming tagapagligtas. Amen. God bless po. Magandang araw sa inyo.